ikaw, alam mo, ikaw, Mrs. Araneta Marcos, abogada ka pa naman. Magsasalita-salita ka ng ganyan, di sana sinamahan mo na ng dokumento, sinamahan mo na, ito ho, finire niya yung abogado, ito yung ganyan. Everything is there, Mrs. Araneta Marcos. Wala, the facts are not on your side, lying lady. Diba? The court documents are not on your side. My correspondences with the lawyer na galing sa law firm mo are not on your side. Alam mo kung ano lang nasa side mo, Mrs. Araneta Marcos? Number 1, amats mo. Number 2, mga dilawan na siguro nasa side mo na. No? And number 3, Mrs. Araneta Marcos, sinungaling ka. Walang tumama, isa lang ang tumama sa sinabi mo. Dalawa actually, na pro bono yung service mo sa akin at nagkakilala tayo. The rest ng sinabi mo, kasinungalingan, hindi ka mananalo dito, madam. Sinungaling ka, mula ulo hanggang paa, mula sa cuticle ng iyong mula sa cuticle ng iyong paa, hanggang sa dulo ng dry na buhok na dapat mo nang ipa-hot oil, madam. Today, pag-uusapan natin yung ako at ikaw. So, okay, Ma'am Shi, sandali, ipapatuloy pa natin to. Hindi pa tayo tapos. Di ba sinabi nila na nilaglag ko daw si RJ? Okay. Ngayon, hindi pa to alam ng karamihan sa mga Pilipino. Alam nyo na si RJ ay na-convict. Okay? Nakatulan siya sa civil case. So, natalo siya kay Joe Berlario dahil sa kanyang inflated ego na ayaw niyang makipag-settle. Okay? Ngayon, pakita yung... anong papakita ko? Yung motion. Yes, okay. Motion. So, hindi kasi kasya dito, pero dito na lang. Hindi kasya hanggang 10 slides lang. Okay, so nakikita nyo yan, di ba? Motion to exclude. Makikita nyo rin to, pinost ko rin to sa aking Facebook page. Motion to exclude. Okay. Ang date po niyan ay July 19, 2022. Now, makinig kayo mga kababayan. So, yung motion to exclude, yan yung final ng lawyers ni Lario doon sa korte. Ngayon, makikita nyo sa paragraph 3 kung bakit nila inoffer na iurong ang kaso laban sa akin. Paragraph 3, babasahin ko. Upon review of the judicial affidavit of defendant Ray Joseph Nieto, it appeared that Sasot had no active participation in the preparation, writing, or publication of the blog post that is largely the subject of the case. Furthermore, while Sasot was expressly mentioned in the related video taken by Nieto as having contributed certain information, Nieto's testimony as being the sole author of the blog post appears to belie this statement. Hence, the parties agreed that Sasot's exclusion as a defendant in this case would be included among the terms of their settlement. Anong pagkakaintindi mo sa sinabi ng lawyers ni Joe Berlario regarding that paragraph 3, Ma'am Shi? So, ibig sabihin ay ikaw ay excluded ka na dito sa kaso niya. Dahil excluded ka na. Kaya napakasinungaling talaga nito ni Lisa. As simple as that. Pero dinadrag ka niya. Dinadrag niya ako, malinaw na malinaw sa court documents na ito na makikita ninyo. This is public court document, civil case number 1800772. Self-explanatory. Kahit So, paano ko nilaglag si RJ Nieto? Ito na mismo ang nagsabi na sa testimonya mismo doon, wala naman talaga ibig sabihin, wala talagang kaso laban sa akin. There is no case against me that can be pursued. Yeah. So, hindi ba kayo masaya? Yeah. Diba? Well, again, the intention of that interview ni Lisa talaga to divert the attention ng tao yung issue sa chartered chains,
sa smuggling, sa kidnapping issue, sa pulburon. So alam natin yan. Kaya nga hindi tayo mawawala dyan. Akala lang ni Lisa ay madadivert niya yung atensyon ng tao, pero nagkakamali siya. At very super duper low yung ginawa niyang magpa-interview. Sabi ko nga, alam mo, nung napanood ko, sabi ko, anong klaseng first lady to? Na may time siya mag-address sa mga criticisms. Normal lang na may kritisismo. Ang sabi nga niya, doon sa interview niya, like kung tama pagkaalala ko na si Marcos Jr. daw ay nakayanan ng 30-something years yung kanang mga nagkikriticize sa kanila o nagbabash sa kanila. So parang how much more ngayon? How much more ngayon? Eh bakit nagpa-interview ka? To address your critics. Diba? Sinungaling pa. Diba? Kasi sinungaling talaga. itong si Lying Lady, ako ay hindi po laway ang aking sinasagot sa kanya dito. Ang sinasagot ko po ay actual conversation na nasa aking telepono, actual Facebook conversation, at of course, public court records, court documents. So, ibig sabihin po ay si Lisa Marcos ay nagre-rely lang po sa kanyang imagination, sa kanyang saliva, at kung ano pa, hindi natin kung baka nasa alapaap siya ng mga panahon na yan, Mamshi. Ako nakikita ko nasa alapaap siya, wala siya sa tamang katinuan. Alam mo yun, kasi, ewan ko, napansin mo yung train of thoughts niya, sabog, bangag, right? Magsasalita siya, tapos hindi niya tinutuloy, then talagang walang continuity. Yung kanyang, di ba, magsasalita ka sa isang topic, you have to finish first bago ka tumalon. But since sinungaling nga siya, lying lady nga siya, obviously, nasa alapaap siya, o baka may tinira siya. Hindi natin alam. Diba? Diba, pero yun na nga, mga kababayan, ginagawa niya to kasi dinidistract niya ang taong bayan. Kasi ito po ay normal sa politika para hindi po kayo nabobola. Pag may mga malalaking issue, may tinatawag na lightning rod, no? Ngayon, lahat ay pinupukol kasi yung asawa niya yung asawa niya hindi sagot, nagpapanik na, 'di ba? Ganyan kasi si BBM, nagpapanik 'yan pag may stress. Nagpapanik 'yan pag may stress. Siguro gusto nilang tanggalin ang pressure kay BBM. So ngayon, nilipat kay Lisa. Gumawa sila ng clown to have every circus needs a clown. So kumuha sila ng clown, so ginawa nila is, tirahin mo lahat. Siyempre, pag tinira yung lahat, yun yung mapag-uusapan kasi ibablog ko, yung magre-reply ako, magre-reply ka, reply si Sarah. Matatabunan ngayon ang issue na si Bongbong Marcos ay dapat subject to surveillance and drug bypass noong 2012. Yes, hindi natin iwawala yan. Gusto ko lang puruhan ngayong moment na ito. Dahil we are like 13,500 live viewers. Gusto ko lang sabihin, I know, narinig mo na rin binanggit ko yata yesterday, na nasa Office of the President, nasa PDEA, nasa Senado na ang letter nung investigating agent na supposedly na magsusurveillance o magre-raid kay Marcos Jr. doon sa Rockwell. Okay, ngayon natataranta na sila. Kasi, I know, nanonood si Senator Bato at makakarating ko sa kanya. Nag-usap kami through our common friend na mag-o-open talaga ng investigation si Senator Bato doon sa dokumentong yun na ipinakita ko na pinapalabas ng PDEA na ito ay AI generated. So, kaya yun ang umiikot yung kanilang tubong, nararatel sila. Kaya siguro lumabas itong si Liza. Di ba? Lumabas ang bruha. Kaya naman, agawin niya eksena. Yes. So ngayon, nagkatagumpay siya, pero dahil patola naman tayong pareho, mother. Ano ba, patola. Pero bubugbog, diba? Gugurgurin natin siya dito. Hindi natin pwedeng kalimutan yun. Diba? Dahil pareho kaming patola, patola 1 and patola 2. Papatulan namin siya dito. Pero ibabalik pa rin namin ang
tunay na issue ng bayan. Diba? So, pagbibigyan ka lang namin, no, Lisa Marcos, ng siguro mga 1 to 2 days, pero babalik ulit tayo next week. Babalik tayo sa real programming. At saka ito apektado siya sa salitang bangag. Okay? Nabangag na bangag. Bakit naman? Kaya nga, alam mo, lahat, yun nga, talagang halos lahat ng sinabi niya doon ay kasinungalingan, na hindi siya naaapektuhan, at yung mga tungkol sa smuggling, siguro sa vlog ko na yon. But again, gusto mo bang sagutin ko na yung sinabi niya sa akin? O may idadagdag ka pa muna? So, i-separate mo yan ng iyong sariling stand-alone. Okay. You want stand-alone? Sa'yo, para talagang meron kang para talagang makatikim si Mrs. Araneta. Makatikim siya ng bonggang-bongga. Oo, pero yung sa akin lang, gusto ko lang sabihin na, yung sa akin nga lang, nagsisinungaling na siya. Ganun kakapal ang peslak ni Mrs. Araneta Marcos na magsinungaling kahit may court records, kahit may official correspondence ako with the lawyer na sinabi niyang finire ko. Meron akong conversation with Thinking Pinoy. Everything is documented. Kasi Mamshi, kaso to everything is documented. Yeah. Text messages, everything kasama lahat yan. Yeah. Kasama yan lahat. Sas, I know that. Kasi may dalawa akong kasong siya ang sponsor. Actually, maisingit ko lang. Actually, I texted my lawyer today. Sabi ko sa niya, hey, do you know what? The first lady in the Philippines, sabi ko, made an interview with this person, sabi ko na nag-fabricate din ng crime sa akin. Sabi niya, that's interesting. Hindi siya makapaniwala sa akin. Sabi ko, just wait, I will transcribe everything and I will forward it to you. Sabi ko, maybe kailangan natin sa case natin. But anyway, kahit yung lawyer ko, hindi makapaniwala na siya ay nagpa-interview at ibinagsak ng pinakabagsak sa Kumunoy yung kanyang sarili sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Di ba ma'am, kung ikaw, alam mo, ikaw, Mrs. Araneta Marcos, abogada ka pa naman. Magsasalita-salita ka ng ganyan, di sana sinamahan mo na ng dokumento, sinamahan mo na, ito finire niya yung abogado, ito yung ganyan. Yeah. Everything is there, Mrs. Araneta Marcos. Wala, the facts are not on your side, lying lady. Diba? The court documents are not on your side. My correspondences with the lawyer na galing sa law firm mo are not on your side. Alam mo kung ano lang nasa side mo, Mrs. Araneta Marcos? Number 1, amats mo. Number 2, mga dilawaan na siguro nasa Saibo na, no? Na hindi natin alam kung bakit alam mo, matindi kasi ang hugot nito ni Mrs. Araneta Marcos kung bakit gusto niya siyang mahalin siya ng mga dilaw. And I think it's for the future people, future tense. Mga sa susunod na panata, kung bakit gustong-gusto niyang mawin ang pagmamahal ng mga dilaw. Dilawan. Okay? Yes, and number 3, Mrs. Araneta Marcos, sinungaling ka. Walang tumama, isa lang ang tumama sa sinabi mo. Dalawa actually, na pro bono yung service mo sa akin at nagkakilala tayo. The rest ng sinabi mo, kasinungalingan, hindi ka mananalo dito, madam. Hindi siya mananalo. Kasi kapapakita lang natin ng mga exhibit natin, di ba? Sinungaling ka, mula ulo hanggang paa, mula sa cuticle ng iyong mula sa cuticle ng iyong paa, hanggang sa dulo ng dry na buhok na dapat mo nang ipa-hot oil, madam. Sinungaling ka. Wala akong pakialam na pakasinungaling mong babae ka. Okay? Diba? You said sa amin, bring it on. Ang masasabi namin dito, no? Well, it has already been brought in, bitch. Yes. Maling-mali. Wala yung magic wand ko eh. Sabi ko, wag na kasi kasama ko si Sas, may magic wand sana ako. But anyway, alam mo, somehow, ito ha, I felt something nung pinapanood ko siya, naawa ako.
Meron ka naramdaman na ganon? Actually, naawa ako kasi napaka-desperate na. Yeah, desperada. Pero kung naawa ako, pero iniisip ko yung pang-kidnap niya dun sa 2 bata, yung issue sa pulburon, yung pagpapahirap niya sa mga tao na yung iba, hindi pa nga natin alam, lahat ng pangangailangan niya, hindi siya nakakaawa eh. Pero yung itsura niya, maliban sa mukhang labanderang hindi nabayaran, hindi nagsuklay, mukhang kutuhin. As in, Alam mo, talaga, let's Ma'am, wag natin idamay ang mga may dignidad na mga labandera. oh, sorry, yeah. Thank you, Sas, for reminding me. I did not intend to hurt their feelings. Yeah. But, yeah, sorry and thank you for reminding me. Ayun, para siyang ano na lang. Para siya Lisa Araneta Marcos na dry. Para siyang, yeah, dry na dry. Oo, tama. Diba? Napakasinungaling ito. Sabog. Di ba talagang, nagulat talaga. Alam mo talagang, ito naman si Anto. May tinira? Yes, ma'am. May tinira? Baka alak. At pinaghalong ano. Anyway. Well, siguro nga, no? Nakainom or halo na kasi ito ng stress. Halo na ito siguro ng nakainom din. Yeah. Halo na rin ito ng hindi niya na malaman ang gagawin niya kasi lahat ng kanyang trolls are a failure, 'di ba? Pinatunayan lamang ni Mrs. Lisa Araneta Marcos na siya ang tunay na ensign mother. Siya talaga ang ensign mother. Alam mo, talagang sabi ko, I message my friend, sabi ko, kinuwento ko, really, ginawa niya yan? Sabi ko, oo, bangag. Sabi ko, bangag. Diba? Alam mo, Maharlika, di ba merong vlog na anonymous na tinitira tayo, yung pasosyal? Yes, diba? yes. Ngayon, di ba, ang sinabi ko last year, si Lisa Marcos ang nasa likod na to. Tinatanong ako nila ng mga tao, bakit mo sasabi? Dahil lahat ng sinasabi niya dyan, siya lang ang pwedeng makaalam at ako. So kung hindi siya yung nagsusulat, siya nag-feed. Ngayon, sa interview niyang ito, di ba? Nagsalita siya. Yung sinasabi niya ngayon, yun din yung nakalagay doon sa anonymous blog na yon. Yes. Hindi ba? Yes. At saka the fact na binanggit tayo doon eh, napakalaking katangahan yon, napakalaking kabangagan doon. Kasi kung ako, First Lady, my God, hindi ko papansinin yung mga vloggers na yan. Kahit anong sasabihin nila na kasiraan or whatever na sinasabi niya, invented daw. Paano tayo nag-invento? May pinakita tayo mga ebidensya. Mga meron po kami dumaki. Kaya kang sabi ko, alam mo Lisa Marcos, gusto mo ako i-demanda, sabi mo, I challenge you Lisa Marcos, na i-demanda mo akong cyber libel sa sinasabi kong dito na sinungaling kang babae ka. Yeah. Sige. Walang katotohanan ng mga pinagsasabi mo, na isa kang, you don't deserve to be called a first lady because of your actuations right now. You are a lying lady. Diba? At handa akong harapin ang mga kahit sino mang Poncio Pilato, okay? Kahit ang assassin nyo pang i-hire. Sa Romania, baka sa Romania siya mag-hire ng assassin, nabanggit niya yung Romania eh. At yung doon sa part ng, naalala mo yon na sinasabi niya na, yung tungkol sa akin, parang, tinanong yata siya na kung sila daw ay gagawa ng something sa mga vloggers, sabi niya, I can just call Romania, tapos kinat niya yon. Kumbaga, hindi niya tinuloy yung thought niya. So, I'm just thinking, yeah, go ahead. Actually, yung sinabi niya yan, nag-imply na siya na pwede siyang Pagurbur. Yes. So actually, ito lang, pwede tayong magsama-samang pinangalanan niya dyan at magsampa tayo ng kaso laban sa First Lady for threatening our lives. Exactly. Kaya nga sinend ko right away sa lawyer ko yan. Actually, may friend ako sa Europe. Sabi ko, anong meron sa Romania? Sabi niya, marami mga mga assassin na for hire. So, sabi ko, really? Ang tanga. Ang lutang talaga at ang bangag. Imagine mo, sabi niya, na pwede namin gawin yan. Sabi niya, he's already on top, sabi niya. Si Marcos Jr., sinasabi niyang asawa niya. So we can just call, Romania, So pinutol niya yon. So pinipilit kong i-extract, di ba? Parang extraction lang, pang kidnapping ng ginagawa niya.
Anong ibig niya sabihin? Anong ibig niya sabihin na isang tawag niya lang, tatawag siya sa Romania? Ano ang meron sa Romania? Ano yung isang tawag mo lang, Lisa Marcos? Yeah. Kaya mo naman palang tumawag. Ba't hindi mo tawagan yung lawyer na nag-handle ng kaso namin ni RJ at alamin mo kung ang tunay na totoo at hiningin mo yung conversation namin. Pwede ka naman tumawag sa Taguig court, no? Yeah. At makikita mo doon yung court records at nang hindi mo pinagmumukhang tanga yung sarili mo with your dry skin and dry hair and ugly personality. I know. Tapos, siya palakas makapanglait. Siya daw ay cute. So, yung mga critics like us ay hindi cute. Hindi pa tayo cute, baby girl? Because we're gorgeous. I'm God. Anyway, so, alam mo na pinapanood, kasi ang dami rin na nagme-message sa akin, nagigil sila kay Liza. Sabi ko, alam mo ako, hindi ako nagigil. Naawa ako sa kanya at natuwa ako dahil isinausaw niya lalo ang sarili niya sa pinakamabahong pusali. So, yun talaga ang nakita ko. Alam mo, Miss Maharlika, is dapat alamin ninyo ang aming whatchamacallit, ang aming panuntunan sa kalye. Huwag mong tatahakin ang isang imburnal na hindi mo pa napupuntahan. Correct. Ngayon, sa ginawa mo itong Lisa Marcos, if you think that you can get away with your lying and conniving and manipulation this time, you cannot. May hangganan ng lahat. At ikaw na mismo, Mrs. Araneta Marcos, ang nagpapalubog lalo sa iyong sarili. Tsaka sa asawa niya. Kasaysayan ng Pilipinas. Sinungaling ka. Ito na lang, Miss Maharlika, no, malapit na tayong matapos. I'm so sorry. Na-hijack ko na ang iyong live. No, it's okay. There's a way, pag may time ka, okay lang. May sinabi siya about Martin Araneta na mayaman daw ang kanyang brother. Oo, They actually bankrolled the campaign, the election. Bakit? Nandun ba sa listahan ng campaign contributors si Martin Araneta? Yan ang pinaka-dapat tutukan, okay, ng Commission on Audit, right? Or COMELEC also. COMELEC, COMELEC, at ipa-check yan kung nandoon yung pangalan ni Martin Araneta, at kung wala, nilubog na naman niya sa kumuno yung kanyang kapatid. Wala at sarili niya, lahat sila. Ngayon, ayun, diba, nanawagan tayo, dapat ipa-echo natin sa taong bayan. Di ba? Nag-donate pala itong yung kapatid niya. Bakit wala sa listahan? Saan siya nag-donate? Anong dinonate niya? Pulboron? Di ba? Bakit wala doon? Bakit wala doon kung magkano yung donate? Dapat nakalagay yan dyan, Mrs. Araneta Marcos. Kita mo na, Mrs. Araneta Marcos, nakakaawa ka. Dahil halatang halata na ang mga taong nasa paligid mo ay hindi ka inaalagaan. Yang mga hired mo na nasa paligid mo, ang gusto lang nila sa'yo ay salapi mo, pera mo. Salapi ng bayan. No, salapi ng bayan, hindi na pera. Salapi ng bayan, di ba? Kailangan lang nila yung connection mo, yung kapangyarihan mo. Hindi ka nila in-advise na itong mga sasabihin mong ito ay, Ma'am Shi, wala po tayong ebidensya. Paano pag naglabas ng ebidensya si Maharlika, si Sas? Lagot na naman tayo, Ma'am Shi. Anong gagawin natin? Ano nga, magpapa-interview ka na naman, Lisa, kay Anthony Taberna with dry hair and dry skin. Di ba? Yeah. So, gano'n? Paano ngayon, Lisa, paano mo ngayon i-counter itong ebidensya na sinasabi mo na si Sas ay lumapit sa'yo, na ikaw ay abogado niya o abogado yung law firm mo sa kanyang mga kaso. At diba? Hinire ko yung lawyer na binigay niya. Yes. So, paano mo pa sisinungalingan ito? Actually, gusto ko na may singit. May nag-text sa akin, kamag-anak ni Mar Rojas. Ay! may ganun. Breaking news, di ba? Ang sabi sa akin, sabi niya, Miss Maharlika, si Lisa, anak ng katiwala sa Hacienda Luisita. Taga-silbi, sabi niya, taga-silbi sa mga kamag-anak nila doon.
hindi sila inaapi. Binigyan pa nga ng trabaho ang nanay, Ang nanay niya ang naglalabas ng mga merienda. Sabi dito, siya ang nagpipira-piraso ng biskwit para sa mga anak ng mga amo nila. Naka-uniforme pa yan. Walang sahod. Kapalit ay mapaaral ang mga anak. Yung mga kapatid ni Lisa. Sa totoo lang, marangal naman. Bakit gawa-gawa siya ng kwento na milyonaryo sila? Doon sa yung kapatid niya, di ba sinabi niya mayaman sila din. Sabi dito, wala silang mga bahay. Nakikitira lang sila. Huwag siyang mayabang. Mula sa kamag-anak na nila ni Marojas. See? Actually, hindi ko lang first time narinig to. Narinig mo na ba yan na talagang hindi naman tayo nag-lockdown ng mga mahirap. Tayo ba saan tayo nanggaling? Mahirap din naman tayo, di ba? Well, ang alam ko, Miss Maharlika, di ba, family tree ko na nga yan eh. Yung kapatid ng nanay niya is asawa ni Don Pedro Cuangco. Pedro Cuangco ba yung asawa nung tita niya? Sa Cuangco, oo. May family tree yun, nakita ko rin. So, tita ni Lisa Marcos. Tita-in-law ni Lisa Marcos, si Cory Aquino. Okay? Kasi nga, sister-in-law ng tita niya. Okay. So, yung doon sila tumira. Tumira sila sa Hacienda Luisita nung mga bata pa sila. And ayun nga ang chika na, ako naman, I don't look down on these things, no? If you came, kasi Diyos ko naman, I also came from the bottom and I'm still in the bottom. So, I love to be in the bottom. You love to be in the bottom. so yeah. So, yun lang. Naku, mag 1 hour tayo. Pero yun na nga, sa madalit salita, let me just wrap up my my point of view about these things, Ma'am Shi. At mag-aanda ka pa sa iyong rebuttal. Rebuttal ko. Oo. So, at least thank you, Sas. At least, dito sa ating platform, napili tayong chinuchugi. 'Di ba? Sa Facebook, pili tayo chinuchugi. 'Di ba? Actually, napag-usapan pa nga pala yun, madagdag ko lang. Napag-usapan na, itanong ni Taberna na parang, mayroon daw capacity si Lisa. Tingnan mo yung mga question. O mayroon ka naman kayong capacity kasi kayo ang nasa poder na ipa-take down yung YouTube, lahat ng social media account. Ano yung comment mo doon sa question na yon na, na parang nagsasuggest si Taberna na powerful, bakit hindi natin ipa-take down yung mga page ni Sas at saka ni Marlica? Which is lumabas na yan doon sa convo na in-expose ko din, right? Napapatake down tayong dalawa. Okay, go. Yes. I think Anthony Taberna is not really the sharpest tool in the shed. No. To be diplomatic about it. Obviously, pareho silang bangag. Di ba na parang, ganito can you imagine kung ikaw mag-a-advise halimbawa hindi kayo nag-fall out ni Lisa Marcos, no? Halimbawa lang. Yes, ano mo ako, go. Di ba? Siyempre, i-consult ka niya. 'Di ba? Maharlika, halimbawa ako lang yung nangaaway. Ikaw na si Lisa. 'Di ba? Halimbawa ako lang, si Sas lang yung nangaaway, tapos magka-chika pa kayo ni hindi kayo nagkaroon ng fallout ni Lisa. Tatanong ka ni Lisa, Maharlika, anong gagawin ko? Ano tinitira-tira ako ni Sas? What will you be? No, Madam, ignore. Let's focus dito sa mga kababayan natin. Gawin natin, ibangon natin ang kanilang, in the first place, kung ako ang advisor niya, hindi siya ganyan. 'Di ba? Hindi siya mag-smuggle, hindi siya magki-kidnap. Kasi ako ang unang gugurgur sa kanya pag nag-kidnap siya. Di ba yun? Diba aalagaan mo yung first lady na lahat ng sasabihin niya, pati itsura niya, pati ayos ng buhok niya, pati makeup niya, pati like everything, no? Kasi gusto mo makita na ang first lady will always put her best foot forward. Na hindi siya madedehado. Na pag siya ay magsalita is game over na pag magsalita ang first lady, 'di ba? Dito Bex. Bex. Kachipan talaga. As in kachipan, hindi gumagamit ng utak kasi nga what do you expect? Bangag. Kung naalala mo kasi tinanong mo ako paano ko siya poprotektahan kung hindi kami nag-fall out. Remember that
nung may conversation tayo nila Pebbles. Remember that na si Pebbles ay gusto nang garain itong si RJ Nieto at saka silang dalawa. Dahil ang unang nag-fall out si RJ tsaka si si Pebbles. Halos magkasabay, Mamshi. Halos magkasunod kayo. So nung naging friends na kami ni Pebbles nga, sabay-sabay naman yung pag-iibigan natin, na sinasabi niya sa akin ni Pebbles na talagang aanuhin ko na to sa social media, may pasasabugin akong bonggang-bongga. Kaya nga nag-reach out ako kay Senator Amy. Sabi ko, Senator Amy, si Pebbles may ilalabas, may expose, na baka pwedeng ayusin natin to kasi ayokong masira as early as I think that was July or August, July siguro, na masira si Marcos Jr. kasi budol na budol pa tayo noon. Budol na budol pa. So nag-reach out ako kay Senator Amy. Kaya nga sagot ni Senator Amy, sabi ko kay Senator Amy, sabi ko, Manang, si Pebbles mayroon sasabog na bonggang-bongga. Ang sagot niya, ito, consistent pa rin ako, ano yun, Maharlika? Yung nagpapabili si Lisa ng shab-shab o yung pang singhot ni Kuting. Kaya nawindang ako, naloka ako. Kaya sabi ko kay Pebbles, sabi ko, inuutosan ka ba ni Lisa magpapabili ng ganon? Ang sabi ni Pebbles, ay nak, sabi niya, ano ka ba? Hindi, ano? So again, yun yung gusto kong ulit sabihin na gusto ko silang alagaan. Kaya nga nag-reach out ako. Kaso, nalaman natin na pulboronic pala. Pebbles, hindi totoo tungkol sa kurtina sila nag-away. Kasinungalingan niya. Nandito si Pebbles? Yes. Kasinungalingan niya, Nay Pebbles. Hindi yan ang totoong rason kung bakit nag-away si Lisa at si RJ Nieto. Nag-away sila dahil itong si RJ Nieto, this is not the topic, no? Wag na natin ito pag-usapan, pero hindi yan ang tunay na rason kung ba't sila nag-away. Anyway, pinapakikialaman yung kortina. Sige, iba na lang yun. Ibang araw na yun. Kasi kakain na ako, madam, no? So, sige. You say something sa ating mga palangga. Last na lang. At ako'y bago. Ito lang, no? Pagbibigyan lang po namin si Lying Lady, Lisa Araneta Marcos. Yun na po ang ating hashtag. Hashtag Lying Lady. Lying Lady. Diba? Babalik tayo. Babodyakin natin later. Ay, ako pala. Tapos, babalik tayo sa issue ng... Pagbibigyan lang natin to si Lying Lady sa amats niya, no? Alam mo naman kaming mga lumaki sa kanto, no? Sanay kami na... Sanay kami sa bardagulan. Gusto mo, gumulong pa tayo sa putikan. Diba? Oo. Alam mo, Lying Lady, sanay kami sa kanton na maka-encounter ng may mga amats. Yes. So, you're not the first person na may encounter ko na ganito, na may amats. And I know how to handle someone like you. You're a bish. I'm also a bish. I can cut up a bish. I can drink a bish. I can cook a bish and expose your lies. And I just did it. Mrs. Araneta Marcos, Lying Lady. You said, bring it on. Well, bish, it has already been broken. Thank you so much. Thank you, Sas. Thank you sa uulitin. Maraming salamat. Tayo sa issues ng bayan. Babalik tayo.